Kaya yan guys, sana maunawaan nyo at marinig nyo ang mga sinasabi ni Binso, yung mga pinapaliwanag niya na kung bakit siya ang pinili na magkumpleto sa top 5 finalist sa TNT. Yan pa, sana palarin yung videos na ito. Bakit ako? No? Sabi ko, bakit ako yung napili? Pwede naman sila Emmanuel, pwede naman sila Aaron, pwede naman sila Jessery, yung ibang contestant. Bakit ako yung pinipili ninyo, ma'am? Nagkataon pa, ma'am, na pause ako. Pero sabi nila, si Jessery parang umuwi na pala. Tapos si Aaron, hindi ko alam kung nasan si Aaron. Then si Emmanuel naman, hindi talaga siya pili. Siguro para sa akin, no? Lahat naman talaga magagaling dito eh. Lahat ng sumasali sa tawag ng tanghalan magagaling. Kasi hindi makakapasok ang isang contestant kung hindi magaling, kung hindi marunong kumanta. Isipin niyo may gong yun, no? So para sa akin, hindi lang yung boses yung pinipili ng mga hurado. Hindi lang boses yung pinipili. Kundi yung determinasyon ng isang kontesero, no? Kasi ako nung tinawagan ako na gusto daw nila kumanta ako sa Huling Kapatan. Actually, nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko kasi yung kantang yun, hindi ko talaga alam. Yung solo ko, hindi ko yun inaral kasi talo ako. Hindi ko na yun inaral. Di bali na lang kung yung kakantahin ko na may bukas pa, doon ako kukuha sa YouTube. Ano? Pero yung kantang may bukas pa, ariglo yun eh. Banda yun. Ginawang ariglo. Hindi whole songs. Hindi buong kanta kakantahin. So meron lang silang kinukuhang tono, yung kinukuhang lyrics. Hindi ko yung pinaktis. So habang nandun ako sa backstage, kumakanta si Jan Padua, Abudi Andog, Eunice Incantara, no? Ayan. Basta si Eunice, then si Ria Jean. Habang kumakanta sila doon, andun ako sa backstage. Pinapakinggan ko lang yung mga kanta. Pinakabisado ko lang. So para sa akin, napakalaking hamon yun para sa akin. Kung iba sabi ng kaibigan ko, kung sila daw yung tinawagan, hindi nila tatanggapin. Isipin nyo live, on air, yung pagkanta mo, walang rehearsal. No? Kakanta ka sa Showtime, Huling Tapatan, Showtime Live, kakanta ka nang hindi ka ready. Ano? So, parang napakalaking hamon yun. Pero ako hindi ko yun inisip kasi alam niyo naman, gusto ko talaga kumanta. Din pangarap talaga kumanta. So, yun, tinanggap ko yung hamon nila. Then, nagpapasalamat ako kay Mimi Vice kasi pinaliwanag niya on air kung ano yung naging TNT journey ko. Then, nagpapasalamat din ako sa Showtime dahil sa mga hurado dahil pinili nila ako. Actually, nung tinawag yung top 3, natawag ako, hindi ako makapaniwala, guys. So, iba talaga kapag tadhana na. Walang makakapigil pag tadhana na talaga. Walang makakapigil. Ilang beses akong nahulog, ilang beses akong natalo. Diba? Pinili ako ng Horad's Choice. Di natalo naman ako ni Padua. Tinuuwi na sana ako. Hindi ako pinauwi. Kasi ganun na nangyari. Actually, yung pagkapanalo ko sa tawag ng tanghalan, yung pagiging top 3 ko, yung target na maka-champion, medyo naisip ko kung magiging champion ako, hindi ako lubos na masisiyahan. Diba? Naintindihan niyo yung feeling na gusto ko maging champion pero meron akong nararamdaman na ayoko maging champion. Yung feeling na ayoko mag-champion tapos mararamdaman mo naman sana mag-champion ako. Yun, kasi naisip ko meron akong isang ka-TNT contestant na may problema. Di ba? So, ano ba, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako, magiging malungkot. Kasi si Ate Joy Escalante, kaibigan ko yun. Magkakaibigan kami dito.
hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. Diba? Nung natawag yung top 3, nung nakasali ako sa top 3, nagpasalamat ako siyempre. Malaking pasalamat yun. Kasi ang hirap makapasok sa audition ng tawag ng tanghalan. Tapos, yan, so, yun nga, hindi ko alam kung magiging masaya ako o magiging, hindi sakto yung saya ko eh. Kasi, unang-una, yung kaibigan ko, nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. So, parang, hindi ko alam kung magiging masaya ako na nakapasok ako sa huling tapatan. Kasi nakapasok ako kasi dahil merong nagkasakit. Then, kaya thankful din ako sa naging kaibigan ko dito sa tawag ng tanghalan. Lahat ng mga naging kaibigan ko mula umpisa. So, thankful ako dun. So, kahit ganun pa man, nilaban pa rin natin yung gusto natin. Kasi, actually, hindi umabot ng 1 hour yung practice ko. Minimik upan ako dun sa dressing room. Nakikinig ako ng kanta, nakikinig ako sa cellphone. Then, ang hirap mag-practice kasi ang ingay. Kasi, ang ingay dun kasi yung dressing room halos magkatabi lang. Naririnig mo yung rehearsal ng mga kaibigan. Naririnig ko yung rehearsal nila Abudi, nila Jan Padua, nila Joy, nila Eunice, nila Ria Jill. So ako naman, hindi pa ako makakapag-rehearsal kasi pinapakinggan ko pa yung kanta. So hindi ko rin mapakinggan ng maayos kasi maingay yung banda. Ang lakas ng banda dun. Hindi umabot ng 1 hour yung practice ko. Pero kahit ganun, na-arouse natin at naipakita natin yung tapang ng isang, yung gaya sinabi ko, tapang ng isang mga awit, tapang ng isang Visayas, no? Tapang ng isang Northern Samar. Yung panalo ko ay panalo ng Northern Samar. Actually, masaya ako na kahit pa paano nakapasok tayo sa tawag ng tanghalan. Kasi yung makatungtong ka lang sa entablado ng tawag ng tanghalan, isang malaking karangalan. So, para sa akin, napakasaya, napakaganda ng experience ko dito sa tawag ng tanghalan. Bukod sa marami akong naging kaibigan, meron akong natulungan ako ng tawag ng tanghalan. Malaking tulong sa akin. Actually, kasi kagabi, nababasa ko yung mga comment nila na, mga bashers ba yan? Actually, hindi naman natin maiwasan yung mga bashers na yun. Para sa akin, okay lang yun. Sige. Okay lang sa akin kahit sabihin yung ganyan. Kasi, para sa akin, sumali ako sa tawag ng tanghalan para umawit. Hindi ako nagsali sa tawag ng tanghalan para ipakita sa kanila na ganito ako paramdam. Yung gusto kong umawit. Tapos gusto ko na marating ko yung pangarap ko na maging singer. Yun ang target ko. Kasi yun ang gusto ko maging mga awit. Kahit hindi maging magaling na mga awit. Makatungtong lang sa tawag ng tanghalan. Actually, napakahirap talaga ng kalagayan ko kahapon din. Kasi pressure, kaba, takot, no? Halo-halo, paos. Pero, tinanggap ko kasi alam kong maraming sumusuporta sa akin at maraming naniniwala. So, ganun pa man, masaya ako na hindi kayo bumitaw. No? Salamat sa inyo, mga ka-idol. Hindi ko man kayo ma-replyan hindi ko man kayo ma-message, ma-replyan yung mga message nyo. Kasi, grabe talaga. Halos tumutok na yung messenger ko.
sabay-sabay to natawag din. Meron akong busy, gano'n. Hanggang ngayon, di ako makapaniwala na kasala ko sa top 3. Doon tayo sa pagkanta ko sa disband. Bago ako kumanta sa disband, nagkita kami doon sa backstage.